Viral nga ngayon sa social media ang videong ito at tinawag nga nila ang babaeng si Candy Girl. Makikita nga natin ang isang babae sa video habang nakatayo ito sa harap ng tindahan. Si babae ay bumili ng candy at paglabas nga nitong si Manong ay inabot nga nito ang binili nitong candy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang naisip ng babae na binabastos siya ng nasabing tindero. At agad nga itong tumawag ng saklolo o nagsumbong sa mga kakilala nito. Sa pagpunta nga ng mga lalaki sa nasabing tindahan ay nagkaroon nga ng isang eksena kung saan sinipa pa nga ng isa sa mga lalaki ang harapan ng tindahan nitong si Manong. Panoorin nating mabuti at tingnan kung sino ba talaga may pagkakamali sa nangyaring ito. Imbayo video sa Batuan City na inakusahan ng isang tindero ng sari-sari store na nanghipo at humawang daw sa kamay ng babaeng customer. At dahil nga dito, sinugod ng pamilya ng babae ang tindahan, sinumpultat mo ang handang saktan si Manong tindero no sinipa pa yung store. Ang tindahan niya puti na lang, sinabi niya na may CCTV naman. Pero nung review ng pulis, yung CCTV ay malinaw na walang hawak, walang hipo, walang ginawang masama si Manong. Sa madaling salita ay walang ebidensya na may nangyaring manyakan. At ito yung nakakatakot talaga at dito tayo dapat hadmayingan. Kasi hindi biro ang paratang na harassment. Kapag maliw akusasyon ay pwedeng masira yung pangalan. Hanap buhay at buhay ng isang tao kahit nasente pa sa. Buti na lang may CCTV si Manong, paano ko wala? Imagine isang paratang lang sapat na para makulong siya, masira yung pangalan niya at mawalan siya ng kabuhayan kahit wala siyang kasalanan. Diba? So, yun na nga, no? Pagkatapos malinawan ng issue, yung pamilya ng babae ay gustong mahipag-arreglo. Halo ka tong singer. Halo ka. Ando na tayo eh. No, yes, we must protect women. Pero kailangan din natin protektahan ang katotohanan. Hindi pwedeng galit muna or manira muna tapos verify later. Huwag ganon. Huwag kayong ganyan. Hindi ito simpleng sorry kung nagkamali eh. Dahil may involved dito na psychological trauma, may reputational damage at minsan habang buhay na markas sa tao, lalo na kung lalaki, no? Na mahirap na linisin yung pangalan once maparatangan na proof o manyakon. Diba? May tindahan pa naman si Manong. O, natural apektado yung negosyo niya. Kasi sa panahon natin ngayon, no? Napaka-powerful ng social media. No? Isang maling akusasyon lang ay pwedeng maging lifetime damage na. Kaya reminder lang sa lahat, no? Na mag-check muna tayo ng facts before accusations. Tandaan nyo na ang chismis ay kwento ng walang alam pero malaming opinion. At sa mundo ng chismis, lagi may nasasaktan kahit walang kasalanan. Diba? Parang kung walang CCTV, ano mangyayari dito kay Manong? Yung mga accusation na binabaton nitong nasa video, di natin alam kung anong gustong patunayan ng babae, kung bakit siya humantong sa ganong conclusion. So, ito nga, nung ni-review yung camera, ito yung malapitan at kitang-kita nga sa video na wala naman nangyaring manyakan. Panuorin nga natin ang close-up video na isinare din ng isa sa mga netizen. Hindi dahil Bisaya ang usapan sa video, heto ang buong pangyayari. Isang babae ang umuwi matapos bumili ng candy at nagsumbong umano sa kanyang mga kamag-anak na nahipuan daw siya ng tindero. Dahil dito, ilang kalalakihan na galit ang sumugod sa tindahan para kumprontahin ang tindero. Mariing itinanggi ng tindero ang paratang at paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya hinawakan ang kamay ng babae. Sa gitna ng tensyon, may isang lalaki na sa sobrang galit ay sinipa pa ang tindahan. Humiling ang mga kasama ng babae na makita ang CCTV at agad namang pumayag ang tindero. Nang panoorin ng footage, Ayan no, nakita nyo? Hindi naman inabot lang yung sukli eh. Ulitin natin. Nang panoorin ng footage, Ayun no, normal na pag-abot na dikit lang yung daliri. 'Di ba? Tapos iniisip nitong babae minamanyak siya. So siguro next time damihan mo na lang yung pag-grocery mo para hindi ka na
lumalabas or bumibili pa sa mga tindahan. Kung ayaw mong madikitan ang iyong ginintuang balat dahil para sa iyo kapag nadikitan ka ng ibang tao ay harassment na ang tingin mo dyan. Lumabas na hindi pala talaga nahawakan ang kamay ng babae at Diba? walang masamang intensyon na makikita sa video. Sa ngayon, sinasabing plano ng mga anak ng tindero na magsampa ng legal action dahil sa kahihiyan at pinsalang idinulot ng akusasyon. Ayon sa kanila, kung walang CCTV, maaaring napaniwala ang publiko na may ginawang masama ang kanilang ama kahit wala naman. So, yan talaga dapat yung mga kinakasuhan kasi sabihin natin na napatunayan nila na nagkaroon ng pagkakamali o nagkaroon ng harassment sa nasabing video at na-validate nga yun during investigation ay siguradong kakasuhan nila itong si Manong. At sabi nga rito sa video, pwedeng masira yung moral ng tao at yung kabuhayan ang pinakamabigat dito. Diba? Dahil pag nagkaroon na nga ng kasiraan ng isang tao ay mahirap na nga itong linisin. So para sa akin, dapat i-push ng pamilya nitong si Manong ang kaso laban dito sa babaeng ito. So hindi enough ang sorry. Kung yan naman ay napatunayan nila na nagkamali yung lalaki, hindi naman nila tatanggapin yan sorry for sure. Ganyan ang mangyayari dyan. So para magtanda, para maging lesson na rin sa iba pang mga tao na masyadong sensitive at binabalidate yung kanilang human rights. Wala namang masama kung protektahan natin ang ating human rights, pero make sure na nasa tamang side tayo. Hindi yung para lamang meron tayong maibintang sa ibang tao dahil feeling natin na violate yung ating human rights. So ingat-ingat po mga kabayan at be careful at huwag basta-basta mag-akusa dahil ang isang akusasyon ay isang mabigat na paratang. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.